sakto talaga ang pagka-stiff niya. Ayan, so ready na para i-pipe. At ito na po ang moist chocolate banana marble cake na ating binake. Pinipe na natin ito ng icing. Napaka-stable at pipeable ang icing na ito at maglalasa ito ng buong araw na hindi nakalagay sa refrigerator. Kahit nakababad pa to, under the sun, hindi ito magme-melt. So ito na po ang nating nagawa na Bini Design Cake. Simple lang siya. Dahil madalian lang naman ang cake na ito, tara samahan niyo kong gumawa ng boiled icing. So gagamit tayo dito ng high-speed mixer. Importante talaga to na may high-speed mixer tayo para sakto talaga ang alsa at pagkagawa natin ng boiled icing. Ayan, siniseparate lang natin ang egg yolk at saka egg white. And make sure na yung bowl natin wala talagang grass or grease or tubig na nakadikit nito para hindi mag-fail yung icing natin. Ayan, sineparate natin ang egg yolk at saka egg white and make sure na walang masama na egg yolk sa ating egg white. Sa pag-store naman natin egg yolk for future use, lagyan nyo lang ito ng sugar para hindi ito mag-harden. I-continue lang natin ito at ito na ang ating na-separate na 6 pieces of large eggs. Lagyan na natin ito ng sugar. Ayan, itabi lang natin ang ating high-speed mixer at magluluto na tayo ng ating caramelized sugar. Tara, samahan niyo akong magluto. 2 and 1/4 cups white sugar. Cups water, ilagay lang natin sa gilid. Una natin ang ating stove. Set natin sa 4. At para mawala yung langsa, so ito ang sekreto, mag-add tayo ng few drops of, mga 3 drops lang of lemon. Calamansi. Dapat lutuin natin siya sa high heat. Dapat mag-rolling boil bago natin isalang or i-add doon sa ating egg white or mirang. But wait natin until na mag-boil. So after natin, before natin i-turn on yung ating mixer, high-speed mixer. Ayan, nag-start na siya mag-bubble. So i-turn on na natin ang ating mixer. Set po ang ating induction cooker and i-check natin kung nag-soft peak na ba ang ating mirang. Ayan, nag-soft peak po siya. So, i-turn natin ang ating speed into low. Nasa 2 po siya. Check natin ang ating syrup. Malapit na siya. So, wait lang natin. Nalaman natin na okay ng ating syrup kapag naging bubbly na ito. At kung i-check natin, ayan, may thin steady stream na siya. May thread-like texture na siya. Ayan, o. Ayan. So, i-add na natin ito sa ating mirang. Pinaan muna natin. And i-divide natin ang ating syrup into 3 parts. Ayan lang natin siya, ha. Ayan, o, nakikita nyo yan. Thin, steady stream lang. Yung speed niya is nasa low. Ayan. Nasa low lang ang speed niya. Divide natin into 3 ang syrup. Atensya na po kasi ako lang ang nag-video dito. Pagkatapos, ayan, ibalik natin sa ating pinaglutuan, sa ating induction cooker, at iset naman natin sa 1 to 2 and i-turn on naman natin into high speed, mark 3 to 4 ang ating mixer. And beat for about 5 to 6 minutes. 5 to 6 minutes ang ipag-beat ko. High speed, 3. And ito, binalik natin. 5 to 6 minutes lang. Ayan.
Bagyan na siya nag-caramelize. I-set na natin sa low. Sa low lang. Patayin natin at i-add na naman natin ang ating sugar. Ayan. Steady stream lang. Kasi mainit. Para maluto yung ating ayan, balik na naman natin siya. Set natin sa 1 or sa 2. And high speed 3 for 5 minutes. Ayan. After 5 minutes, i-set naman natin sa low. And i-add na natin ang remaining na ating caramelized sugar. So, ayan. I-buhos lang natin dahan-dahan. Huwag ilahat natin para sakto talaga ang pagka-mix niya. Ayan. Buhos lang natin ng paunti-unti. Buhos natin lahat. So, i-set natin sa high. Ayan. And i-beat natin ito for 15 minutes. High speed. Ayan. Medyo nag-caramelize siya kasi gusto ko ma-achieve yung kulay niya na ganyan. Kasi gagamitin ko siya sa ating pag-icing. Mamaya. Ayan na. I-turn off na natin. Kasi 15 minutes na. Check natin ang ating icing. Ayan o. Wow. So, sakto talaga ang pagka-stiff niya. Ayan. So, ready na para i-pipe. Okay, ditong na-bake na cake. At ayan. Kinat lang natin sa ibaba para ma-flatten talaga kapag nilagyan natin siya ng icing. Na po ang ating icing. Ayan. Grabe oh. So, i-divide natin ito into 2. But first, tikman muna natin, no? Tikman natin. Yan oh. Grabe, sarap. Bet ko talaga ang icing ito. So, sa color natin gagamit tayo dito ng gel. Ayan. Food color. I-divide muna natin into 2. Kasi gagawa tayo ng dalawang color. At ayan, kumuha lang ako ng konti kasi gagawa lang tayo ng blue color. So, dapat takpan natin para hindi siya malagyan ng hangin. At mag-natin natin ito ng cling film. Ayan, so, gagawa na tayo ng pink na kulay. Lagyan natin dito ng red color. Medyo napadami. Dapat ma-achieve natin ang kulay na ito. So, medyo may pagka purple po siya. So, lagyan natin ng konti ng blue. Konti lang. Ayan. Konti lang talaga para maging ano siya, light purple. Ayan o. Ayan na. So, ganitong kulang gusto kong ma-achieve. Ayan. Perfect na siya. Mag-start na tayong mga icing ng ating cake. Since wala tayong gloves, gamit lang ako dito ng cellophane. Ayan, lagyan ko lang siya sa center para pang dikit lang natin. At lagyan natin ng filling sa center nito. Tinakpan lang natin siya para hindi so lagyan na natin. Tapos ating i-crumb coat. So hindi ko napapakita sa yung pag-icing but i-time-lapse na lang natin. Ayan, nag-start na tayo dito mag-icing and medyo challenging po ang pagpakinis ng ating cake kasi boiled icing ang ating ganapin. Hindi kagaya nung nabili natin sa baking store na ready na to prepare at lagyan na lang ng tubig. So, ang icing na ito is bet ko talaga at napakasarap ng lasa at caramel po ang flavor nito since talaga ang gusto kong ma-achieve at wala talaga lang siyang langsa kasi naglagay tayo ng calamansi juice or lemon juice sa ating icing. So ito na after a few minutes, napakinis na natin at ready na natin lagyan ng mga
Maglagay na tayo ng toppers. flowers So, or ang any design kind of natin, toppers since na ating pinakita ilagay natin dito. So, Bini design. And since Benny ang design natin, so nagpa-print lang tayo at nilagyan natin to ng cling film para madikit natin sa ating cake. At nag-pipe din tayo ng rosette na design sa ating cupcake. At ayan, pipeable talaga ang icing na ito at very stable. Matitest talaga ang creativity natin dito at therapeutic din ang pagbibake at saka pag-design ng cake. Kasi nakakawala ng stress at masisiyahan ka sa design na ginawa mo. And since may extra pa tayong icing or blue color na ating icing, ayan, nilagyan na natin ito ng design. Kasi sayang lang naman kung atin lang itapon. At may sprinkles din tayong nabili, so nilagyan na natin ito para may added design naman at magandang tingnan. So ito na ang total na cupcakes na nalagyan natin ng icing. So 30 pieces po ito at ang icing na ito is good for 8 to 9 inches na cake at 30 pieces cupcakes. At ito lagyan na natin ito ng toppers. Nagpa-print lang tayo ng ating itatop dito. And sa pagpaprenta naman nasa around 50 to 100 pesos plus po. Ang nabili natin dito na toppers, mga around 250 pesos po lahat. And sa cost naman ng ating icing, nasa around 150 to 180 po ang cost ng ating icing. So, di ba, save tayo kaysa bumili tayo nung ready to prepare na icing. At napakasarap pa. And you can sell this cake kasama na yung 30 pieces na cupcake. Package na yan up to 1,500 pesos. Kasama na yung profit. Proper costing naman. So dapat malaman nyo talaga at ilista nyo kung magkano ang mga ingredients na nabili nyo kasi iba-iba po tayo ng mga prices sa ating lugar. So depende kung saan tayo nakatira. So ako bumili ako sa Cake Depot kaya mas nakamura ako. Ayan lang po. Salamat sa panonood. See you in my next vlog. God bless.